Akalain mo na para siyang e-bike 'no, para siyang e-bike, eh, 'no. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang height ko po ay 5'11". Wow! So ito ang Honda Navi 'pag nakasakay ako, angkasan para sa OBR, parang maikli. Tapos ito siyempre sa karburador hindi ito mawawala. Mabilis siyang maneuver, oh. Kasi yung ano niya ano parang tugtog, 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 tugtog. Oh, nag-40 agad siya, oh, 40. Naghahanap ka ba ng scooter na aakma sa pagkatao mo, sa height mo, sa personality mo? Siyempre 'pag bumibili ka ng isang motorsiklo o namimili ng isang motorsiklo, ay yung aangkop sa pagkatao mo at siyempre yung gusto mo. Matangkad ka ba? Kailangan mo ba ng mas malaking motor? O maliit ka ba? Kailangan mo ng sakto lang yung height ng motor? Siyempre lahat ng 'yan kino-consider natin as, pagiging rider, 'di ba? Siyempre kailangan natin ng akma sa pagkatao natin, eh. Meron tayong re-review na motor ngayon na talaga namang pumatok 'to nung ni-launch 'to dito sa Pilipinas. Siyempre lalo na sa mga lady riders at mga newbie na riders and hindi kalakihan or katangkaran. So itong motor na ito ay para sa inyo. So yun, huwag natin patagalin pa, simulan natin. Pero bago ang lahat, welcome back sa ating YouTube channel and this is Dinaki Moto. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin yung like and notification bell para updated ka sa mga video ang i-upload ko tulad nito. Let's go! So ang tinutukoy kong motorsiklo ay walang iba kundi ang Honda Navi. So ito yung Honda Navi pero hindi po siya sa akin. Ito po ay hiniram ko lamang sa aking tawag doon, kapatid ng asawa ko. So meron siyang bagong Honda Navi. So ang color nito ay color pink. So kung titignan mo ng malayuan ng motorsiklo na to at dito ka banda sa angle na 'to, akalain mo na para siyang e-bike 'no, para siyang e-bike, eh, 'no. Pero kung a-angle ka sa ganitong posisyon, makikita mo na yung kanyang CVT. Ayan, makikita mo na isa 'tong motorsiklo na manual, hindi. Isa po siyang CVT or isa po siyang scooter na motorsiklo. Kakaiba yung looks niya 'no, pero kung titignan mo mabuti, para siyang Honda Zoomer. So ayun yung nakikita ko sa kanya, para siyang Zoomer. So yung Zoomer kasi ng Honda ay phase out na po yun. So matagal na panahon na po, ilang taon na rin na nakakalipas. Sa nakikita ko lang, parang nga siyang isang Zoomer. Alright? So re-review natin 'tong motor na 'to. Simulan na natin bago pa mahuli ang lahat. Para sa inyo 'to. Alright, let's go. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang height ko po ay 5'11". So katabi po natin ang Honda Navi. Ayan siya. So kung isa kang 5'10" or mataas ka pa or 5'8", no? Medyo malapit sa height ko, 5'8" to 6 flat. Ganito itsura ng Honda Navi pag katabi mo siya. So tingnan naman natin pag nakasakay tayo sa Honda Navi. Wow! So ito ang Honda Navi pag nakasakay ako at naka-center stand tayo. So ibababa natin siya, no? So ayun, ito ang itsura ko pag nakasakay sa isang Honda Navi na color pink. So para sa akin, okay naman dito. Taas naman ng handlebar niya, hindi ako mangangawit, naka-upright position ako. Pero ang para sa akin lang, parang ikli nung puwet sa likod, no? Yung kanyang angkasan para sa OBR, parang maikli. Yan, yun lang. Basta, naiklian ako. So ngayon, simulan na natin sa kanyang specs and features. Medyo pause ako kasi galing tayo sa sakit ba. So simulan natin sa specs and features. Sa kanyang engine, meron siyang 109.19cc air-cooled 4-stroke single cylinder. So kahit air-cooled siya, walang problema yan dahil tipid yan sa maintenance. Hindi gaya ng mga naka-oil cooled at liquid cooled. Sa fuel system naman niya, ayun nga lang, doon tayo nagkatalo dahil siya po ay carburetor type. Yung nilabas po sa Pilipinas na Honda Navi ay carburetor type. So yun lang, no, medyo syempre iba ang power ng FI at ibang power ng carb. At ang motorsiklo na to, meron siyang max power na 7.8 horsepower or 5.8 kilowatts at 7,000 RPM. Max torque 8.9 Newton meter at 5,500 RPM. Ang transmission naman niya ay V-matic or CVT or automatic o isang scooter. So meron siyang dimension na seat height na 762 mm which is nakita nyo naman na
kung gaano kalapat yung paa ko pag sumakay ako dito sa motorsiklo na to. At ang kanyang ground clearance ay 156 mm, which is sapat na po yan pag dumaan tayo sa mga humps dito sa Pilipinas dahil medyo mataas naman din siya. At huwag kayong mag-alala dahil meron naman siyang engine cover or engine protector na made on plastic. At ang wheelbase naman niya ay medyo maikli dahil 1,286 mm ang pagitan ng kanyang mga gulong sa harap at likod. Ang curb weight naman ng motorsiklo na to ay 104 kilograms. Medyo magaan ano? Magaan siya kaya ganun siya ibaba at pag nakasakay na ako medyo magaan. At ang fuel tank capacity naman niya ay maliit lamang dahil meron lang siyang 3.5 liters ng fuel tank. Medyo problemado lang tayo pagdating sa kanyang fuel tank kasi maliit lang yung kanyang fuel tank capacity. Siyempre, tingnan mo naman yung motorsiklo na to, hindi naman siya ganun kalakihan. So, maliit lang siya. Cute size lang siya, di ba? So, okay lang yan kasi medyo tipid naman yung motor na to sa gasolina dahil updated naman ata yung kanyang karburador kahit di sa FI. Meron bang ganun? At itong motorsiklo na to, at sabi nung iilan, na umabot daw to ng 44 km to 55 km per liter. Sabi nila, so depende ata yan sa paggamit mo. Kung mahilig ka magbembang ng throttle mo or mabilis ka magpatakbo, siguro maabot mo yung 55 km per liter. Pero nasa sayo na yan no? Kung paano ka gumamit. So ang angas ng motor na to, no? So mamaya, sasakay tayo sa motor na to, titingnan natin kung ano ba ang experience sumakay sa isang Honda Navi. Pero syempre bago yon, tignan muna natin yung mga nakalagay sa kanya para maengganyo kayo kung gusto niyang bumili ng Honda Navi or hindi. Pero syempre nasa inyo na yan, para sa ito ha, okay? So sa kanyang gas tank, ano dito yung gas tank niya, nasa unahan, nasa harapan I mean, ayan siya. So pagka open mo na itong takip, meron yung pantakip yan sa loob, syempre andun yung gasolina na masikip. Ayan siya. So 3.5 liters ang capacity ng tangke niya. So isave mo na yan. So dito ginamitan siya ng carbon design or carbon inspired siya, no? So naka-carbon inspired siya pero okay na rin, maganda tignan. So yung paint niya syempre makinis po siya. Ayan. So color pink po siya, maganda yung pagkagawa ng pagkulay dito sa fairings nito. Tapos banda rito, meron pa siyang carbon inspired din. Ayan. Pero kulay pink din siya. Tapos ito, syempre sa carburetor hindi ito mawawala. Kasi ano dito yung reserve, yung off, yung on, yung ano ba, yung pagpasok ng gasolina papunta sa karburador. So, yun po siya. Nakikita niyan sa mga TMX o basta sa mga pang-pantra na motor, meron yan. So, ito yung kanyang utility box na malaki. Ayan. Ayan ang utility box niya. So, nasa loob yung aking bag. So, yan o. Medyo malawak na rin kasi malaki yung kamay ko pero pasok na yung halos kalahati ng kamay ko. Tapos syempre hindi yan papasukan ng tubig dahil meron siyang ano rito, ayun, meron siyang mga flow ng water dito pababa. Tapos meron pa siyang rubber material dito para hindi talaga pasukin ng tubig. So ito yung kanyang busina. So ito yung sinasabi ko sa inyo na meron siyang engine guard or engine cover. Pero wala naman talaga dyan yung engine niya kasi andi dito. Ito yung engine niya. So ito ginamitan tong plastic material. So mako-consider natin siya na fairings. So ito kasi yung kanya mga ito yung kanya mga cable papunta yan sa ilalim. So dito malinis siya tignan, no. Malinis tignan yung motor na to. Natatago pa rin yung mga cable kahit na andi dito sa likod yung kanyang makina. So syempre ito yung signature ng Honda Navi dahil wala siyang footboard. Ito yung yung tapakan mo. Kaya para siyang manual. Tapos ito naman yung sa pillion mo sa OBR. Yan. So, maganda yung pagkaagawa dito. Rubberized po siya na may metal part na nasa loob, nakapalaman. Tapos, ito yung kanyang side stand. Meron din siyang kill switch, which is napakagandang po niyan, feature sa mga scooter. Dahil hindi yan basta-basta mag-i-start pag nakababa ang side stand. So, ito ang kanyang center stand. So, syempre, bakal yan. Hindi naman pwede maging plastic yan. So, ito yung kanyang CVT. Yan, tapos ito yung kanyang air filter na manipis lang. So hindi siya ganoon kalakihan, no. Manipis lang yung pagkaagawa dito. So maganda yung quality nung material na ginamit sa plastic na to. Then syempre meron ditong airflow ng CVT. Ayan, meron siyang airflow para may napasok na hangin sa CVT. Tapos syempre ito ang kanyang shock. Color red yung shock na yan. So I think this is not a Honda na shock, syempre. Lagi naman yan silang
nag-aano ng mga brands. So ito, ang brand nito ay Gabriel. Gabriel na brand yung shock. Pero okay din, matibay din naman. So dito tayo, meron siyang tire hugger sa likod. Kasi wala siyang ano rito wala siyang tawag dito, fender, wala siyang rear fender. So ito lang lalagyan ng plate number. Then ito, tire hugger para iwas talsik ng putik, di ba? So dito naman, nakakonect dito sa kanyang plate holder ang dalawang signal lights, left and right. Naka-bulb type lang yan, bulb type. So walang problema dyan dahil pag bulb type ay madaling i-maintenance o madaling palitan, di katulad ng mga LED lights, di ba, mahal. So dito sa gilid may reflector lights, ayan, reflector, then meron din sa likod. So ito ang kanyang tambucho na medyo bulky. Ayan, na bumagay sa itsura ng isang Honda Navi dahil malaki siya tignan, para siyang machine gun. So ang ginamit na heat guard dito sa tambucho na to ay metal. So di ko alam, baka umiinit din to no? Kasi syempre metal, gagapang yung init. Galing tambucho sa mga bolts papunta rito sa metal sa metal part ng heat guard. So hindi ko alam kung nag-iinit din to. Tingin ko hindi naman siguro kasi di naman gagawin yan ng Honda di ba? Kung nag-iinit yan. So, syempre dito makikita nyo naman ang kanyang cooling system, which is air-cooled po yan. Then, nandito ang lagayan ng kanyang engine oil. Then, syempre, dito na po sinasabi ko ang kanyang karburador. Ayan, ayun yung karburador niya. Yan, karburador yan ha. Hindi yan hindi yan, hindi yan FI ha. So, ito, may mga hose dito. Tingin ko, engine breather to. So, ayan, yung mga cables niya, nandiyan sa loob, ito yung starter niya, dyan. So, malinis tignan kasi merong takip, may mga ganito. Ayan, malinis tignan yung kanyang engine, hindi kalat, no? Hindi kalat tignan, so okay naman. So, dito, syempre sa kabila, ito yung kanyang utility box or storage box. Ito. So, ito yung karotong nung una. So, matibay yan kasi naka-bolts yan ng madami. So ito may fairings din to. Ayan, plastic din po yan ginamit dyan. So di naman siya mag-vibrate no. Kasi syempre Honda pa ba? Hindi gagawa ng mga ganong motor yon. So ito sa side niya. Yan, ito yung side niya. Makikita mo may bilog dyan na para siyang robot na design Ganun yung style niya. So ito naman itsura nung gulong niya sa likod. Ayan, parang Bergman. Ayan yun, parang Bergman yung style sa mga naunang Bergman. Para siyang, ano tawag dito? Donut mugs ba yun? Ko alam pero ito yung itsura niyan. Yan. Tapos sa harapan. So dito naman tayo sa harapan. Ito ang kanyang itsura ng gulong sa harapan. Ito yung drum brake. Ito yung brake hose. Yan. Papunta sa taas. Papunta ron sa may handlebar. So ito yung telescopic port niya. Yun nga lang, yung kanyang fender ay hindi siya flexible, di katulad ng ibang fenders na flexible ito. Pag nabasag, parang basag agad talaga. So, matigas po siya, hindi siya flexible. Ayan, no? Yan, hindi siya flexible. Kita sumusunod yung motor. So, yan ang itsura ng mags niya sa harapan. So, 12-inch din ang mags nito. 10-inch dun sa likod. MRF yung ginamit na brand. Then 90 by 90 by 12 dito sa harapan. Tapos 90 by 100 sa likod. So pag-akit dito sa kanyang telescopic fork, makikita mo rito, meron na namang isang fairings. Ayan, plastic din yung ginamit dyan, hindi metal. At pagdating dito, makikita mo na ang kanyang headlight na ginamitan ng bulb and kanyang mga signal lights ginamitan ng bulb type din. So walang problema pag bulb type kasi madalang palitan, di ba? So hindi katulad ng LED. So pag-angat mo dito, makikita mo ang Honda. Yan, yung logo ng Honda o yung name ng Honda. Pagdating dyan, pag-angat mo dito, ito na yung analog display niya. Ito yung susian, analog display o yung classic display ng speedometer. Then dito sa kanyang handlebar, parang pampantra yung itsura, no? Yan, pero okay lang, maganda tignan, malinis tignan, walang problema. Sa mga switch niya, napakasimple. Ito yung kanyang low beam, high beam. Turn lights, left and right. Busina. May choke din yan. Siyempre, isa tong carburetor type. Ito yung choke niya. Tapos dito sa kabila, sa right naman, ito ang kanyang starter switch. So wala po siyang kill switch dyan or something na anong kaikikan. Dahil ang kill switch niya ay nasa side stand. So ito lang. So ito, pwede ito lagyan ng
naglagay ka rito ng phone holder or kung nag-vlog ka man, pwede ka maglagay rito ng mga mounting para sa camera. Tapos ang kinagandahan talaga dito, gustong gusto ko ito, yung kanyang side mirror. Ang ganda ng side mirror niya, parang bagay sa Bergman ko eh. Dako na tayo sa upuan. So ang upuan niya, manipis lang siya pero malambot. Ganun yung yung texture niya. So hindi ka dudulas dito kasi meron siya mga butas-butas ng onte. Pero dito lang siya totally butas ha. Kumbaga design yan para sa hindi madulas yung pag-upo mo. Hindi ka madulas kasi yan yung magsisilbing pampigil sa puwet mo para mapunta ka ron sa unahan. Tapos pagdating dito, makikita mo ang kanyang grab bar. Ayan, na napakasimple lang. Classic style ang grab bar niya. Ginamitan din siya syempre ng bakal or metal. Ayan siya. So, maganda ito paghawakan kasi isang ganyan lang. Hawak mo na siya agad. Wala nang mga sharp edges na pwede ka masugatan or something na weird hawakan. Pero ito, ganun lang. Isang ganyan lang. Kapit na kapit na. So ayun kaibigan, nagustuhan na ba yung looks ng isang Honda Navi na nakikita nyo ngayon? Siguro kung first time mo lang magmomotor or beginner or lady rider ka man, siguro okay na rin sa'yo to dahil ang isang Honda Navi ay beginner friendly. Ayun ang isa sa kanyang pinakamagandang features na inilabas ng Honda. So ngayon, test drive natin yung motor na to. Kung gaano ba ka-okay yung motorsiklo na to. Tara, test ride na natin. Let's go! So ayun, test ride na natin itong motor. So ito yung mga gamit ko nasa loob. Yung tripod ko sa loob na. Lagay na rin natin itong tawag dito, sombrero natin. Cellphone, sa akin na to. So, yan. Napaka-simple eh. So start na natin ng Honda Navi. So sound check tayo no. Para marinig niyo yung Honda Navi. You know. That's the Honda Navi. Ganun yung tunog niya pag in-start, kill switch. Oh, di ba? Meron siyang kill switch. Open ulit natin. So ayun guys paalala ko lang, meron lang siyang push button para sa kanyang starter. Wala po siyang kick, wala siyang kick start, you know. Yan ang tunog ng isang Honda Navi. Alright, ito yung POV pag nakasakay sa isang Honda Navi. So, malawak siyang tignan, malaki siyang tignan pag nakasakay ka sa Honda Navi. Pero kung titignan mo sa malayo, para siyang maliit. Pero okay naman siya. So, para sa akin, syempre maliit to kasi 5'11 ako. Kita mo pa ako nakalapat sa lupa. Nakatiklop pa. So, alam mo yung tunog ng isang karburador no? Merong something na, basta mababa yung minor. Oh, mababanti agad Kita mo. Walang delay. Oh, no delay. Oh, no delay. Yung mababanti agad. So, tara. Ikot lang tayo. Punta muna tayo dun sa likod. So, dito nga pala ako sa Palayan. Yan, ito yung Palayan. Dito ako nag-review ng motor. Kasi peaceful dito. Let's go, Honda Navi. So, nga pala guys yung headlight neto. Naka-on na yan. Dahil wala yung patayan ng headlight. Dahil, alam mo naman, sa Pilipinas, required na naka-open ang headlight. Ayun may mga daan pa pala dito. Hey. Madali siyang maneuver Okay naman yung power niya pagdating sa arangkada. Pero pagdating sa yung ganito na, yung straight na yung daan, tapos mo siya, parang siyang pigil. Di ko alam kasi dahil sa 100cc lang ba siya, maliit lang ba yung makina niya, kaya parang pigil yung hatak niya. Pero may arangkada tong motor na to Di ko alam ba't sa ganito parang pigil siya Okay naman takbo niya. Smooth naman siya. Tahimik. Pero maramdaman mo yung ugong ng makina. Pero yung ugong niya, hindi masakit sa hindi masakit sa tenga. Kumbaga, okay naman yung ingay nung motor. Kasi yung niya, parang ayun kung naririnig nyo, ayun oh, diba? Narinig niyo ba? Ayun yun yung tunog ng hobby. Nakakagilang lang kasi para siyang manual tapos dito yung foot peg mo. Parang gusto mong kumambyo. Wow, ang ganda rito. Kita niyo ba yan? Ang ganda ng view. Puro green. So, yun lang. Merong yung motor May arangkada Parang gusto niya nga umangat
May ano yung motor. Oh, meron, di ba? May daanan pala dun. So, kaya labas niyan. San Isidro siguro. Oh, tingnan natin dito pag galing dito. So, ito nga pala yung analog display niya. Makikita mo dyan yung speedometer, yung odometer, yung headlight indicator, signal light indicator, fuel indicator. Yun na makikita mo dito. Walang trip A, walang trip B. So, sobrang classic pero malinis tignan. Tignan nga natin dito. So, unang start. 1, 2, 3, let's go! Oh, nag-40 agad siya. Oh, 40. Ayoko sagarin. Kasi itong motor na to ay ano pa siya, naka-under break-in pa tong motorsiklo na to. Kaya dapat huwag natin biglain ang motor pag bine-break-in natin. Pag under pa siya ng break-in period. Ganda ng view, no? Sarap pala tumambay din eh. Sarap dito magkape-kape, oh. Wow. Yeah, ninibago lang ako kasi baka kaya ganun yung hatak niya kasi sanay ako sa Bergman na medyo mataas yung displacement. Pero sa mga baguhan, lady riders, pwede na to. Pwede na to. Sa halagang 55,000, meron ka ng isang motorsiklo na ganito. Diba? Branded pa. Mukhang manual pa, diba? Ang ganda ng tunog talaga. Maganda yung tunog ng motor na to. Maganda yung tunog. Alright, so ayan, tapos na natin i-test ride yung motor ng ganon-ganon lang, isang mabilisan lang. So ayan, tapos na natin i-test ride yung motor. Gusto mo bang kumuha ng isang Honda Navi? Oo, hindi. Meron nga ba na itong iba't ibang kulay? Meron siyang green, may white, may black, may pink. Di ko pa alam kung ano yung iba. Baka may yellow, no? So yun lang, maraming salamat sa panonood. Di ko na bahala kung gusto bumili ng isang Honda Navi. Alright, let's go! So, bago ang lahat, mag-like and subscribe sa aking YouTube channel, ha? Alright, let's go! Honda Navi. Pasok na pasok sa budget.